harap-harapang pinagloloko ni Norman Mangusin or Francis Leo Marcos ang kanyang viewers habang nagpo-promote ng party list. Nako, yung party list niya mukhang imbis na may susuporta, mukhang negatibo na. Kasi habang naka-live siya, maraming kontra sa kanya. Ang sabi ng iba, mambubudol ka na naman, Norman Mangusin. Naku po. So ito, panuorin natin kung ano yung pinagagawa niya o mga panloloko niya. Ito, maliit na bagay na panloloko niya ang panuorin natin, pero alam natin na binubudo lang tayo sa inayupak na to. Maniniwala ba tayo sa pinagsasabi niya? Ito yung video. So again, shout out sa 5,590 na nanonood sa ating TikTok. O yung sinabi po niya na 5,000 daw mahigit nanonood sa TikTok niya. Wala nang gano'n na nanonood sa TikTok niya. Tingnan nyo, live mismo yan na nabidyohan na hindi naman umabot ng 5,000 viewers sa TikTok niya. Ano ba talaga? Hindi lang ba talaga marunong magbasa ng numero itong si Norman Mangusin? Alam ko, nakapagtapos ito ng... Ano ba natapos niyan? Hindi ko na maalala niyan. Habang nagpo-promote, nagsisinungaling, on live, nagmamayabang, siguro yung tong party list, akala marami pang nakasuporta kasi Francis Leo Marcos nga. Wala na. Dati, sa TikTok, pagpasok niya, talagang pumapalo ng ganyan yung viewers niya. Pero ngayon, ayan, 5,000 daw. Ito po yung mga nag-comment tungkol dyan sa ginagawa niya na video. At ang sabi pa ng iba dito ay laos na. Naku, laos na. Okay, unahin po natin dito. Sa post po ni Fulginius, ang sabi niya, Norman Mangusin, Budol Group Party List. Meron bang Budol Group Party List? Wala naman yata. Ito. Sabi ni Ashton De La Torre, basahin natin yung mga comment po dyan, yung mga legit na nagko-comment po dyan, kung talagang susuportahan nila itong party list na pinopromote ni Norman Mangusin. Ang dami niyang pinagsasabi na FFCI ganito. Ay, yung mga nanggaling sa FFCI, sila nagsabi, nakakaunti na lang kayo dyan. Eto si Ashton De La Torre, sabi niya, lahat ng miyembro niyang FFCI na yan ay mga tanga-tanga. Hindi naman siguro lahat, baka may matino dyan. Grabe ka naman. Eto po, si Bungo TV nag-comment dito ha. Sabi niya, puro against sa kanya ang comments. Yun din ang napansin ko. Sabi ni John Cabrera Perons, naka-filter yung video. Naka-filter ba siya? Baka naman wapo naman talaga siya. Sana. Paborito niya ang TikTok. Auto-filter ba yung TikTok? Baka naman wapo siya. Hindi naman kita yung butas-butas sa mukha niya, di ba? Ito sabi ni Rocky De Pedro, nag-cancel pagka-senador dahil alam niya hindi siya mananalo tapos sa party list tumakbo. Ang alam ko ay itong party list ay nagpo-promote lamang siya. Alam ko mayroong 3 representatives dyan. Or kasi pag nanalo po, makakuha po ng 2% ata or yung target. 3 po ang uupo. May 3 na pong nasa party list na kapangalan dyan eh. Ang alam ko, nagpo-promote lang po siya dyan. Kung baga kagaya kay Diwata, po-promote lang pag nanalo, hindi siya kasama sa uupo. Yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. English yun ha. Ito kay Marcelino Bino. Back to budol na idol Francis Leo Marcos. Back to budol na. Tingnan nyo naman yung mga komento ha. Sabi ni Andrea Fernandez, Norman, mambubudol ka na naman, Mangusin. Sabi ni Kaloy Ayawat, kupal talaga tong si Norman Panadero, talo na yan, party list mo. Nagmura pa. Alam nyo, ito ha, aminin ko sa inyo. Itong party list na pinopromote niya, sinuportahan namin yan dati. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinuportahan namin yan dati. May na batas yan. Alam ko may pinirmahan pa si Tatay Digong na batas niyan. Ngayon, ako, susuporta. Tapos ang nag-promote, alam ko, siyempre ganito po yan. May impact kasi yan. Imbis na may mga susuporta pa sa party list na yan, hindi siguro nila alam, itong sa party list na to, na marami nang umalis kay Norman Mangusin. Marami nang tumiwalag kay Norman Mangusin. At iilan na lang. Ang aasahan na lang po niya ngayon na medyo may nanonood pa sa TikTok. YouTube, wala na. Facebook, anana. Dito na lang sa TikTok. Pero yung mga viewers kasi niya sa TikTok ay yung mga humihingi lang ng tulong po yan. Netong nakaraan. Ngayon, nalaman na pambubudol lang naman ang ginagawa niya, unti-unting bumabagsak ang viewers niya. Dating umaabot po ng 5,000 yan, halos 10,000 yung viewers niya. Pero ngayon, nagsisinungaling, harap-harapan na. Sabi niya, 5,000 plus ba yung viewers niya?
pero 500 lang pala. Ngayon yan, habang tumatagal, pababa ng pababa yan. Nangyari po yan sa YouTube niya. Nangyari po yan sa Facebook niya. Kasi habang tumatagal, nakikilala na siya, nababasa na kung paano mambudol si Norman Mangusin at ang sabi, Francis Leo Marcos daw siya. Bakit nga ba? Ito ang tanong. Bakit nga ba pag pumasok siya sa isang platform ng social media, ay nababawasan paunti-unti yung nakasuporta sa kanya? Pagpasok niya, boom agad siya. Bakit? Magaling talaga siya humatak ng viewers sa una. Yun nga lang, kung saan siya pupunta, sinusundan siya ng mga nabubudol niya. Sinusundan siya ng mga nabiktima niya. At nag-iingay din sa social media. Di ba? Kaya yung mga nakapanood, kagaya niyan sa TikTok, dumadami po yung anti-Kulaong o anti-Norman Mangusin o anti-Francis Leo Marcos. Nagkaroon na po ng malaking grupo para kontrahin siya. Dahil pumasok din po yung mga nabiktima niya at nagsasalita na ganito ang pagkatao ng Francis Leo Marcos na yan. Ito yung pagkatao yan. Ito yung pagkatao niyan. Yung sinasabi nila. May mga nagpakilalang kilalang kilala nila, nakasama nila dun sa mga ganitong proyekto. At marami pang iba. Ang dami po ngayon na pumasok sa TikTok. Dati sa YouTube, ngayon pumasok sila sa TikTok para kontrahin itong pambubudol di umano ni Francis Leo Marcos. Ngayon, yung party list ba madadamay dito sa ginagawa niya? Oo, malaking impact po yan. Sa pagpo-promote niya, kagaya sa akin, suportado ko po yan dati. Ngayon, no way. Bakit? Isang Kulaong nagpo-promote No. Mag-isip na lang ako ng ibang party list na pwedeng suportahan natin at sa mga kasamahan namin at lalo na sa mga kapatid nating mga, alam natin, dyan sa Mindanao, syempre, nag-update din po sila dito sa akin, lalo na sa political account ko, kung sino yung dapat suportahan na party list. Ito, nako. Sorry na lang, pero ganun talaga. Kailangan magtiwala tayo, o yung bawat boto natin, ipagkatiwala natin sa walang record na panluloko. Itong party list, wala akong alam na niloloko sa panluloko. Wala pong akong alam na may niloloko itong party list na to. Alam ko may nagawa din itong batas sa panahon po ni dating Pangulong Duterte at alam ko maganda din po yung hangarin nila. Yun nga lang itong nagmamayabang na Norman Mangusin, kilala po yan. Professional scammer yan. Ganito na, thank you. Bye-bye.